Dumarami ang ebidensya na tinutulungan ng mga kumpanyang Tsino ang pagsisikap ng Russia sa digmaan. Noong nakaraan, Russia ang nakatandang kapatid ng China. May sandatang nuklear, yabang, at huling salita. Kapag nagsalita ang Moscow, nakikinig dati ang mundo. Pero ngayon, nagkapalit na sila ng papel. Ngayon, ang Russia ay nagmamakaawa sa Beijing para mapansin at manatiling buhay. Mas malakas pa ang irony rito. Ang bansang dati nagpalaganap ng komunistang revolusyon ay ngayoy umaasa na lang sa isang makapangyarihang komunista para patakbuhin ang sariling pabrika. Parang pinapanood mo ang dating kampeyon na nanghihiram na lang ng gloves para lang manatili sa ring. Paano nga ba nauwi sa ganito? Paano naging sobrang dependent sa China ang isang bansang may sandatang nuclear, langis, gas, at maraming yaman? Ano naman ang kapalit na gusto ng Beijing? Para maintindihan, kailangang balikan kung kailan nagbago ang balanse nang sinalakay ng Rusya ang Ukraine noong 2000 at 22 agad tumugon ang kanluran. Mabilis at mabigat ang mga parusang naghiwalay sa Rusya mula sa pandaigdigang ekonomiyang pinagkatiwalaan nito. Biglang napilitan ang Moscow na maghanap ng tira-tira mula sa dati nitong normal na international na kalakalan. Bago ang digmaan, madali para sa Rusya ang makapasok sa mga kanluraning pamilihan sa lahat ng kanilang karangyaan. Pero nawala na iyon. Simula 2000 at 21, bumaba ng 65% ang export ng European Union sa Rusya at 8% ang import. Hindi lang kalakalan ang naapektuhan. Maraming industriya ang nawalan ng kailangang kagamitan, gaya ng makinang Aleman, elektronikong Amerikano, at semikonduktor na nagpapatakbo ng mga tangke at traktora. Nawala lahat ito sa Rusya. Dahil dito, tumigil ang mga pabrika, nag-improvise ang mga inhinyero, at napatigil ang industrial na ritmo ng bansa. Parang pilit pinapatugtog ng Rusya ang banda. Pero kalahati ng instrumento na kumpiska sa hangganan. Unang naramdaman ng militar ang epekto. Tila makataong hustisya. Lalo na't sila ang sumasalakay sa ibang lupa. Matagal nang ipinagmamalaki ng Rusya ang teknolohikal na kalamangan nila. Pero wala silang mahahalagang bahagi mula kanluran. Napilitan silang gumamit ng mahal na pyesa mula sa tagong daanan para lutasin ang problema. Ang mga bagay tulad ng semiconductors ay naging parang ginto. Doble ang presyo ng mga ito. At nagsulputan ang mga kaduda-dudang network para matugunan ang pangangailangan. Pero hindi pa rin nito lubos na napupunan ang kakulangan. Dahil nawala ang elektronikong mula kanluran, bumagal ang produksyon ng misil at natigil ang pagkukumpuni ng eroplano. Bumagsak ang ekonomiya dahil sa sitwasyon. Ngayon, tumaas ang inflasyon at huminto ang mga samisapam, ang mga sektor na walang kaugnayan sa digmaan, gaya ng inaasahan. Pagkatapos ay dumating ang alternatibo, ang itim na merkado. Ginawang malaking negosyo ng mga smuggler ang mga ipinagbabawal na produkto. Muling pinadaan ang mga produktong kanluranin sa mga ikatlong bansa at nilagyan ng napakataas na patong ang presyo. Mabilis na umabot sa bilyon-bilyon ang iligal na kalakalan ng Russia sa electronics at makinarya. Hindi nakakagulat na dumami ang peking pyesa at parang wala ng quality control. Ito ay magulong pagbabago na nagpapakita ng pagsusumikap mabuhay. Hindi lang dago sa dangal. Matinding tinamaan ang industrial na puso ng Rusya. Dahil walang kanluraning kasangkapan, di lumawak ang pabrika, naantala ang oil rig at planta ng sasakyan, at nawalan ng bilyon-bilyong produksyon ang bansa. Mas umasa ang militar sa dami kaysa katumpakan, kaya humaba ang digmaan at naubos ang yaman. Tumaas din ang presyo sa bansa nang hina ang ruble. Noong 2000 at 24 tumanggap ang Russia ng mahigit 16,000 parusa, kaya ito ang pinakalimitadong ekonomiya sa mundo. Grabe, di ba? Ang ganitong presyon, hindi lang pumipiga, kundi nagbabago rin dahil sa labis na desperasyon. Naghahanap ng paraan ang Moscow kahit saan, kahit delikado. Doon na pumasok ang China. Habang pinahigpit ng kanluran ang kanilang mga hakbang, nakita ng Beijing ang pagkakataon at hindi nag-aksaya ng oras para samantalahin ito. Lumaki ng higit 60% ang export ng China sa Rusya mula 2000 at 22 hanggang 2000 at 24. Hindi lang bumalik sa dati ang kalakalan ng dalawang bansa, kundi sumabog pa ito. Noong nakaraang taon, 4 na beses ang pag-export ng makina ng China sa Rusya, kasama ang makina ng eroplano, electronics, at chemical. Hindi lang ekstrang pyesa ang mga ito.
Sila ang gulugod ng produksyon ng drone, pagkukumpuni ng misil, at lohistika sa digmaan ng Rusya. Hindi lang pinunan ng China ang iniwang puwang ng parusa ng kanluran, kundi binahapa nila ito. Higit 4 bilyong dual-use na produkto kabilang pampasabog at sangkap ng pulbura ang naipadala sa loob ng isang taon. Tahimik na iniiwasan ng Beijing ang mga restriksyon gamit ang sarili nilang network para suportahan ang makinarya ng digmaan ng Rusya. Gumanti ang Rusya sa pagpapadala ng murang langis at gas sa silangan, na nagbigay ng dagdag na seguridad sa enerhiya ng China. Hindi ito kawanggawa kundi leverage. At alam ng China kung ano ang binibili nito. Ang pagbabagong iyon na nagsimula ilang taon na ang nakalipas at patuloy pa rin hanggang ngayon ay nagbigay sa China ng uri ng kontrol sa mga industriya ng Rusya na dati ay hawak ng Europa. Bago ang digmaan, ang mga kumpanyang kanluranin ang nagtakda ng bilis para sa mga pag-upgrade ng teknolohiya at pagpepresyo. Ngayon, China na ang gumagawa nito. Malinaw na makikita ang pagbaling na iyon sa mga kasunduan sa enerhiya kung saan dati ang Rusya ang nagtatakda ng mga patakaran pero ngayon ay sumusunod na sila sa mga patakaran ng China. Tingnan ang Power of Siberia 2 pipeline, isang malaking proyekto ng dalawang bansa para maghatid ng 50 bilyong kubikometro ng gas taon-taon mula Yamal Peninsula, Rusya, dadaan sa Mongolia papuntang Hilagang Silangang China. Sa papel, panalo ito para sa gas exports ng Moscow. Pero ang schedule, ang tunay na kwento, hindi makakakuha ng gas ang Gazprom hanggang 2031 at posibleng hindi pa nito marating ang kalahating kapasidad bago 2034 o 2035. China ang may kontrol kung kailan magsimula ang operasyon. Hinihintay muna ang sapat nilang demand. Sila rin ang may kontrol sa bilis ng negosasyon at presyo, kaya may leverage sila. Pinananatili nitong nakatali ang Rusya habang sinisiguro ng Beijing ang murang enerhiya ayon sa kanilang schedule. Hindi na nakapagtataka na ang mga pipeline na ito ay pinalalawak para unahin ang pangangailangan ng China. Ang ganitong klaseng kontrol ay umaabot hindi lang sa mga linya ng gas, kundi pati na rin sa araw-araw na takbo ng ekonomiya ng Rusya. Pinalitan na ng yuan ang dolyar sa kalakalan ng Rusya. At ang mga teknolohiyang Chino ang pumuno sa mga estante kung saan dating naroon ang mga tatak mula sa kanluran. Huawei router ang nagpapatakbo ng network sa Moscow. Pinalitan ng BYD ang Ford sa mga kotse. At dumagsa ang pamumuhunan ng China sa infrastruktura. Lalong pinaglapit ang dalawang ekonomiya. Pero lampas pa ito sa mga pabrika. Tingnan ang mga daungan ng Rusya at Arctic na ruta, kung saan nag-i-invest ang Beijing para kontrolin ang daloy. Sa Vladivostok at Northern Sea Route, nagpopondo ang mga kumpanyang Chino ng mga terminal, crane at bodega. May bagong kasunduan para magdala ng milyon-milyong toneladang kargamento ng China sa Arctic gamit ang nuclear icebreaker ng Rusya. Ang mga proyekto tulad ng Yamal Liquefied Natural Gas Plant, kung saan nangunguna ang China sa mga pamumuhunan, at ang bagong Konmozovskoye Lithium Mine sa Murmansk ay nagpapakita kung paano binubuo ng Beijing ang mga Arctic Corridor para sa langis, gas, at mga container. Dahil sa mga ugnayang ito, tumaas ng malaki ang transit shipping kasama ang China bilang pangunahing katuwang. Ang nangyayari sa totoong buhay ay hindi lang tulong, kundi pagmamay-ari na rin. Sinisiguro ng Beijing na nakaasa ang kakayahan ng Rusya sa paglipat ng kalakal sa mga sistemang Chino. Pinag-uugnay ng Polar Silk Road ang lahat. Binibigyan ang Beijing ng bahagi sa pangunahing export ng Rusya. Dahil sa kontrol na iyon, hirap ang Moscow tumingin sa iba. Ang pagdepende ng Rusya sa China ay hindi lang basta lumalaki, kundi nakatali na talaga ito sa China ngayon, na nagsusupply ng lahat mula sa mga mineral na ginagamit sa paggawa ng misil hanggang sa mga pangunahing electronics. Pinupunan ang mga kakulangan na iniwan ng mga parusa ng kanluran. Sinubukan ng Moscow na maghanap ng ibang paraan, tumingin sa India at Timog Silangang Asya para sa kalakalan at mga piyesa. Umaasang mabawasan ang pressure. Pero sa ngayon, hindi pa nagtagumpay ang mga pagsubok na ito. Pangsampulang ang Rusya sa kalakalan at pamumuhunan sa Indo-Pasipiko, malayo sa China, United States, Hapon at Europa. Maganda ang kasunduan ng Rusya at India sa langis at armas, pero naghahanap na rin ang India ng ibang opsyon kung maapektuhan pa ang supply mula Rusya. Sa Timog Silangang Asya, mas marami ngayong iniluluwas ng Association of Southeast Asian Nations sa Estados Unidos kaysa China. Kaya kakaunti ang interes sa produktong Ruso na di matapatan ang bilis, presyo, at laki ng operasyon ng Beijing. Hindi man sumali ang mga bansang ito sa parusa ng kanluran, hindi rin talaga sila sumuporta. Walang bansa ang kayang tumbasan ang industrial na produksyon ng China. Lalong lumitaw ang pagdepende ng Rusya rito dahil sa kabiguan nitong makipag-ugnayan.
Hindi lang umaasa ang Moscow sa China, kundi talagang naipit na ito. At hindi mura ang ganitong sitwasyon. Kadalasang pumapabor sa China ang mga pautang at kasunduan sa kalakalan na nagbibigay rito ng access sa mga yaman ng Siberia at estratehikong impluensya. Ngayon, automatikong nakatuon na sa silangan ang mga negosyanteng Ruso at humina na ang kontrol ng kanluran sa rehiyon. Pinalalakas nito ang pagsisikap ng China para sa mas malaking kapangyarihan ng Beijing at bawas sa Washington sa buong mundo. Ang suporta ng Beijing ay nagpapalakas sa Moscow na ituloy ang digmaan sa Ukraine. Hindi lang pinanatili ng suporta ng China ang ekonomiya ng Rusya. Binago rin nito ang paraan ng paglaban ng Moscow sa digmaan. Ang dating ekonomikong pagdepende ay naging kolaborasyong militar. Pinag-uugnay ang industriya ng depensa ng dalawang bansa lampas sa simpleng kalakalan. Malakas na ang impluensya ng China kaya naaapektuhan na ang labanan sa Donetsk, Kyiv at Avdiivka. Habang sumusulong ang Rusya sa Ukraine, ang tunay na makina ng kanilang digmaan ay hindi gawa sa Moscow. Ito ay palihim at tuloy-tuloy na ipinapadala mula sa China. Hindi nagpadala ng sundalo o tangke ang Beijing, pero nagpadala ito ng pantay na lakas, mga kagamitan, teknolohiya, at kaalamang nagpapatakbo sa mga pabrika ng militar ng Rusya. Dumagsa ang mga makinang panggawa at mabibigat na pamutol na humuhubog ng bahagi ng misil at tangke mula nang magsimula ang pananakop. Sa huling bahagi ng 2023, tinugunan ng China ang halos 70% ng pangangailangan ng Rusya. Kadalasang nakatago bilang gamit ng sibilyan, ang mga elektronikong kagamitan ay dumadaan din sa parehong ruta. Ang mga chips at circuit na gawa para sa consumer ay napupunta sa paggamit sa armas. Tumutulong ito sa Russia na iiwasan ang mga pagbabawal ng kanluran habang patuloy na gumagana ang kanilang mga linya ng produksyon at napapanatili ang kanilang teknolohiya na moderno. Sa ganitong ayos, hindi bala ang ibinibigay ng China, kundi ambisyon. Isang padala sa bawat pagkakataon. Hindi na lang ito tungkol sa kahon at formularyo ng adwana ngayon. Ang suporta ng China sa ekonomiya ng digmaan ng Rusya ay naging mas malapit at mas industrial. Sa Yekaterinburg, tahimik na tumulong ang mga inhinyero mula Beijing na ayusin ang lumang planta ng Rusya at gawing sentro ng mataas na produksyon, pinalalakas ng sibilyang kalakalan. Dumarating ang padala mula China sa tren at kapag nabuksan, agad gumagana ang mga pabrika. Dumoble ang produksyon ng drone doon ngayong taon dahil sa tulong ng kagamitan at kaalaman mula China. Isang tahimik na pagbabago. Malakas ang epekto nito sa labanan at mas malalim ang pagtutulungan nila sa likod ng eksena. Lumipad ang mga eksperto sa drone mula China, papuntang Rusya at paulit-ulit na nagsagawa ng technical na pag-unlad sa Izhevsky Electromechanical Plant Kupol, isang paggawaan ng armas ng estado na may parusa mula sa kanluran. Ayon sa mga opisyal ng seguridad sa Europa at mga dokumentong nakita ng Reuters, mahigit 6 na beses nang bumisita ang mga eksperto sa kupol simula kalagitnaan ng 2024 noong panahong iyon. Nakatanggap ang kupol ng mga drone mula China sa tulong ng tagapamagitan mula Rusya para sa pag-atake at pagmamanman. Kasama rito ang A-100 at 40 at A-100 one-way strike drones at iba pang modelong A-60, A-100 at A-200 na para sa susunod na padala. Hindi lang ito lohistika, kundi sabayang pagdidisenyo rin. Pinagsama ang industrial na lakas ng China at ambisyong militar ng Rusya. Nangyayari ito sa harap ng lahat. Nakatago sa estadistika ng kalakalan at talaan ng tren. Mula Urals hanggang drone plants na may parusa, kitang-kita ang impluensya ng Beijing sa infrastruktura ng digmaan ng Rusya. Hindi sinasabi ng Moscow ang buong katotohanan. Ang made in Russia na tak-tak sa mga tangke at launcher ay may tinatagong mas totoong detalye. Karamihan sa makinang iyon ay gumagamit ng piyesang mula China. Hindi ito purong lokal na gawa, kundi ina-assemble mula sa imported na parts, tulad ng circuit board, sensor, at housing ng makina. Kung wala iyon, hihinto ang depensa ng Rusya. Ang sistema ay lubos na umaasa sa China. At kung wala ito, walang lokal na pamalit na nakahanda. Pinagkakabit-kabit ang supply chain ng iba't ibang bansa. Hawak ng China ang karayom. Napakalakas ng suporta ng China, kaya tinataya ng NATO na hanggang 80% ng mahahalagang bahagi ng mga drone na ito ay galing sa mga tagagawa sa China. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin ba China ang pangunahing responsable sa mga lumilipad na bangungot sa Ukraine? Halimbawa, kunin natin ang Shahed drone. Gawa ang mga ito mula sa disenyo ng Iran, pero puno ng mga sensor at baterya mula sa China na siyang gumagabay sa kanila ng nakakakilabot ang katumpakan.
Ang mga modelo ng Lancet ay umaasa sa mga processor at module mula Shenzhen para sa eksaktong paghahanap ng target. Hindi nagbibigay ng armas ang China. Nagbebenta lang ito ng bala, pulbura, at bakal habang ang Moscow ang lumalaban. Pinag-uusapan ang pag-level up ng plausible deniability, di ba? Kahit matalino ang mga Ruso, ang tuloy-tuloy na supply mula China ang nagpapatuloy sa digmaan ng drone. Kung maputol ito, hihina ang opensiba. Alam ito ng Beijing at gustong-gusto nila ito. Ang pangangailangan ng Russia sa piyesa dahil sa digmaan ay tumutulong mapalabas ang sobrang produksyon ng mga pabrika ng China na nalulutas ang sariling problema habang mas hinahawakan ang Moscow. Kung tumigil ang Russia sa pagbili, dadami ang sobrang produkto ng China. Kung tumigil ang China sa supply, mawawala ang kalamangan ng Russia sa himpapawid. Matatag na pinangungunahan ng China ang sayaw na ito at sumusunod lang ang Russia habang lalo itong nagiging dependent. Hindi lang tinutulungan ng China ang makinarya ng digmaan ng Russia, kundi natututo rin ito. Ang bawat drone at pabrika na inayos ay nagbibigay kay Beijing ng pagkakataong matutunan ang mga aral mula sa laban ng Moscow. Masigasig talagang nag-aaral ang China para sa sariling laban sa Taiwan. Tinitingnan ng China ang Taiwan hindi bilang kapitbahay, kundi bilang nawawalang kapatid mula sa isang digmaang sibil noon pa. Ang pagkakaisa ay higit pa sa pagmamalaki. Magkakaroon ng kontrol ang China sa mahahalagang sentro ng teknolohiya, lalo na sa semiconductor industry na nagpapatakbo ng smartphones at fighter jet. Habang umuunlad ang Taiwan bilang isa sa pinakamalalaking sektor ng teknolohiya sa mundo, lalo lamang tumitindi ang kagustuhan ng CCP na angkinin ng bansa para sa sarili nila. Parang pamilyar ba ang taktikang ito sa isang kilalang Ruso na alam mo na? Dalawang diktador na naghahangad ng nawalang kaluwalhatian. Ibig kong sabihin, isipin mo, hindi naman malayo ang pananaw ng Russia sa Ukraine. Itinuturing pa rin ng bansa na bahagi ng dating imperyo ang mga bansa na may parehong kasaysayan at wika. Ngunit ngayon, mas lumalapit na ito sa kanluran. Para sa Moscow, ang pananakop ay para itaboy ang NATO at muling buuin ang imperyong Soviet. Para sa Beijing, mahalaga ang Taiwan para sa kontrol ng daan ng dagat at paghadlang sa impluensya ng Amerika. Para kay Xi Jinping, na pinapalakas ang China mula 2,000 at 12 hindi lang ito estratehiya kundi personal rin. Maingat niyang obserbahan ang mga pagkakamali ng Rusya at natututo ng hindi nagpapaputok ng bala. Tahimik at kalkulado si Xi. Palihim niyang pinag-aaralan ang pagkakamali ng Rusya sa labanan na parang coach na nagre-review ng game tape. Parang binge-watching ng Beijing ang mga footage ng digmaan ng Rusya. Nagsusulat ng mga tala para sa sarili nitong malaking pagsalakay. Ayon sa leak, binibigay ng Rusya ang disenyo ng ejection seats, beach landing gear, at supply chain tactics ng fighter jet. Alam mo na lahat ng kailangan mo para sa pagsalakay sa isla. Hindi lang ito basta mga palakaibigang payo. Bahagi ito ng mga joint project na pinapakita bilang civilian research na may mga laboratorio at palitan ng teknolohiya na parang walang masama pero may mabigat na gamit militar. Mahigit 50% ng kolaborasyon ay nagaganap na. Tinutulungan ng mga eksperto sa Russia. Ang China, iayon ang gamit para sa aktwal na labanan. Hindi nagmamadali si Xi. Nag-iipon siya ng mga aral. Ginagawang plano ng China ang mga pagkatalo ng Russia para sa mabilis at malinis na pag-atake sa Taiwan Strait. Kung sumalakay siya, siguradong handa at inaasahan ang anumang international na reaksyon. Ito ang ikinababahala ng Taiwan. Kung kikilos ang China, kailangan nitong magpadala ng mga tropas sa magulong karagatan habang iniiwasan ang mga misil at drone. Naranasan na ng Rusya ang ganitong sitwasyon sa Ukraine. Tumatawid sa ilog at lungsod sa gitna ng putukan. Kaya't binabantayan ng China ang bawat kilos. Parang buhay na silid-aralan ang Ukraine. Dahil dito, magiging madali na lang ang pagsasagawa. Ginagaya ng kanilang mga drone ang Rusya gamit ang mas matalim na kamera at mas matalinong pag-target. Dahil sa mga pagbabago, halatang ginaya ng kanilang artilleriya ang matinding pambobomba ng Moscow. Inaayos ng logistics team ng China ang supply base sa paraan ng pagpapatakbo ng Rusya ng mga truck sa binombang kalsada. Pero heto ang nakakatakot na balita para sa Taiwan. Hindi lang natututo ang militar ng China. Mas malayo na sila kaysa sa Rusya. May mahigit 2 milyong sundalo at mga modernong barko at jet na mas advanced kaysa fleet ng Rusya. Ang sandatahang lakas ng China ay dinisenyo para sa bilis at eksaktong galaw. Sa kabilang banda, kitang-kita na ang katandaan ng hukbo ng Rusya. Madalas masira ang mga tangke, kulang sa kagamitan, at bumababa ang morale. Sa kabila nito, nakita pa rin natin nitong mga taon kung gaano ito mapanira. Wala namang ganoong swerte ang Taiwan. Naglaan ang China ng bilyon-bilyong pondo para sa modernisasyon ng militar. Sinusubukan ang mga hypersonic missile at stealth fighter na nagbibigay dito ng tunay na lakas. Dahil sa kalamangan,
kumpiyansa si Xi. Matagal nang nagsanay ang kanyang puwersa para sa mga senaryo sa Taiwan. Ngayon, gamit ang digmaan ng Rusya bilang gabay, mas handa na siya kaysa dati. Ang mga aral na natutunan ng China, hindi lang sa silid-aralan, kundi umaabot na rin sa dagat. Mas pinagting ng Rusya at China ang magkasanib nilang naval drills sa Pacific Ocean at dagat ng Japan. Naglayag agad ang mga barko ng Rusya malapit sa Taiwan matapos ang ehersisyo ng China, na parang sabay silang nagbabalak ng mas malaki. Ngayong 2024 mahigit 12 misyon na ang ginawa nila. Ang iba ay halos sa hangganan ng Taiwan para lang makita kung sino ang matataranta. Ngayon, wala namang formal na alyansa, pero mahirap palampasin ang kanilang sabayang kilos. Dahil malakas ang militar ng China, hindi lang nila ginagaya kundi binabago pa ang estratehiya ng Rusya. Dahil sa mas mabilis na drone at matatalinong barko, kayang lusubin ng China ang Taiwan bago ito makaresponde. Ang tahimik na palitan ang nag-uugnay dito. Ibinabahagi ng Rusya ang sugat nito, ginagawang sandata ng China. Nakikinabang talaga ang Beijing. Kahit suportado ang Moscow mula sa mga cyber team hanggang sa mga rocket force na kayang tabunan ang baybayin, handa ang China sa laban na gusto lang mapanalunan ng Rusya. Alam ng Taiwan ang seryosong sitwasyon. Ang mas kumpiyansang China na may suporta ng Rusya at matatag na ambisyon ni Xi ay maaaring baguhin ang balanse sa rehiyon. At ang kabalintunaan, ang Rusya ay naipit sa sarili nitong bakuran sa pakikipaglaban, ngunit ibinibigay nito sa Beijing ang susi sa mas malaking unos. Hindi lang nanonood si Xi. Nakangiti pa siya habang binubuksan ng pinto. Ngayon, ang paghahanda ng China sa digmaan ay hindi lang nagpapayanig sa Taiwan, kundi nagpapabahala rin sa buong mundo. Binabantayan ng NATO ang kooperasyon ng China at Rusya at nagsisimula ng gumalaw para sagutin ito. Habang naghahanda ang Europa sa banta ng Rusya, bumubuo rin ang kanluran ng bagong depensa sa Pasipiko. Pinalalakas ng United States ang ugnayang militar sa Japan, South Korea at Pilipinas, nagdadala ng mas maraming kagamitan at nagsasagawa ng joint drills malapit sa karagatan ng China. Ang Australia, na dating malayo sa labanan, ay ngayon mahalaga sa Australia-United Kingdom-United States Pact. Tumutulong gumawa ng nuclear-powered submarino laban sa lakas pandagat ng China. Hindi lang depensa ang papel ng NATO, gumagawa rin ito ng Pacific Playbook na parang harang ng pinto. Iyan ang paraan ng mundo para ipakitang nagmamasid at handang limitahan ang kapangyarihan ng China. Hindi lang pagtatanggol sa Taiwan, kundi pagbabago rin ng balanse sa Indo-Pasipiko. Inaayos ng supply chain ang ruta, pinalalawak ang base militar, at pinatitibay ang alyansa para mapanatili ang presyon sa Beijing. Ang mga bansang gaya ng Vietnam at Indonesia, na dati ay maingat sa kanluran, ay mas nag-aalala ngayon sa pag-angat ng China kaysa kumpiyansa. Malinaw ang mensahe, kung gagalaw ang China laban sa Taiwan, hindi ito haharap sa magkakahiwalay na tugon. Haharapin nito ang nagkakaisang puwersang matagal nang inihanda at handang lumaban sa lupa't dagat. Habang lalo pang napapalapit ang Rusya sa orbit ng China, ang alyansa ay nagmumukhang hindi na basta pakikipagkamay kundi parang isang chessboard na puno ng tensyon. Hindi lang kalakalan o teknolohiya ang inaalala ng mga tagaplano ng NATO gabi-gabi. Posibleng palihim na hikayatin ng Beijing ang Moscow na manggulo sa Europa habang kumikilos ang China sa Taiwan. Ang ganitong uri ng krisis sa dalawang harapan ay magpapalubha sa kalagayan ng kanluran. Napipilitin ang Washington na mamili kung ipagtatanggol nito ang mga interes nito sa Pasipiko o paninindigan ang depensa sa Europa. Hindi ito haka-haka. Ito ay senaryong may impluensya. Tinutustusan ng China ang Rusya ng kagamitan, teknolohiya at pera para manatili sa laban. Pag masyado ka ng dependent, di mo na kayang tumanggi. Nakikita kung gaano kalalim ang hukay na ginawa ni Putin para sa sarili niya. Malamang ay ayaw din niyang tumanggi. Nagbabala na rin ang pinakamataas na leader ng NATO. Nagbabala si Secretary General Mark Rutte na sinusubok ng China at Rusya ang determinasyon ng kanluran. Binigyang diin niya na dapat handa ang NATO sa sabay-sabay na banta sa Europa at Indo-Pasipiko. Malinaw ang kanyang mensahe. Wala na sa iisang lugar ang labanan, kaya hindi na nila itinuturing na malabo ito. Ngayon, nag-a-adjust na sila. Lumawak na ang pinagsamang ehersisyo ng mga sundalo mula sa maraming bansa sa Europa bilang paghahanda sakaling may aksyon ng Russia. Sa Baltics, papalapit na sa hangganan ang puwersa ng Estonia, Latvia at Lithuania. Ang mga tangke ay inilipat ng posisyon at ang mga sistema ng misail ay tahimik na inilalagay sa kanilang pwesto. Maging ang pagbabantay ay naging mas maigting pa. Sinusubaybayan ng eroplano ng espiya ang galaw ng tropang Ruso at minomonitor ng satellite ang rutang pandagat ng China. Hindi ito paranoia,
kundi pagkilala ng pattern. Pinakita ng Ukraine ang maaaring mangyari kapag naghintay ka ng matagal. Kung aatakehin ng China ang Taiwan, nais ng NATO na handa at hindi magulo ang Europa. Sa lahat ng ito, tama lang na itanong kung bakit sasabay ang Rusya sa panganib na plano. Simple lang, para mabuhay. Ang digmaan ng Moscow sa Ukraine ay nagpakita ng kanilang kahinaan at nagastos ang kanilang yaman. Umaasa sila sa mga makinang gawa ng China, electronics, at pinansyal na tulong para mapatakbo ang mga pabrika nila. Kung wala ang mga iyon, titigil ang produksyon, hihinto ang paglipad ng drone, at mauubos ang bala. Hindi option ang tumanggi sa China, pero higit pa ito sa simpleng pagpapanatili ng mga ilaw. Ang bagong krisis malapit sa hangganan ng NATO ay magtutulak sa Europa na ilipat ang pansin na magpapaluwag ng presyon sa Russia sa Ukraine. May emotional ding dahilan. Dala pala rin ng Moscow ang sama ng loob sa pagpapalawak ng NATO at pagkawala ng impluwensya nito sa silangang Europa. Ang paglalagay ng gulo malapit sa Poland or sa Baltics ay hindi lang estratehiya. Personal din ito para kay Putin. At kapag ang pinakamalaking tagapagtustos mo ay siya ring pinakamalaking lifeline mo, nagiging kailangan ang katapatan. Ang pakikipagpartner ng China at Rusya ay hindi lang nagbabago ng mga bagay sa kanilang bansa, kundi nililindol din ang pandaigdigang entablado. Ang nagsimula bilang lifeline para sa Moscow na nahihirapan dahil sa mga parusa ng kanluran ay tahimik na naging pagbabago ng kapangyarihan, kung saan ang Beijing na ang nasusunod. Hindi lang tumutulong ang China. Ginagamit din nito ang alyansa para palawakin ang impluwensya nito. Hindi lang sa kalakalan, kundi pati sa mga pandaigdigang samahan tulad ng Brazil, Russia, India, China, South Africa na gustong baguhin ang mga patakaran ng pamumuno. Inilalarawan ng Beijing ang pakikipagsosyo bilang pagtutulungan laban sa kontrol ng kanluran. Kaakit-akit ito sa mga bansa sa Global South na pakiramdam ay napabayaan dahil sa matagal na pamumuno ng United States. Patas ang alok, bagong boses, patakaran, at mas kaunting pagdepende sa dolyar o bangkong kanluran. Sumusuporta ang Rusya sa China. Sa mga summit at talumpati, itinataguyod ang multipolar na pagkakaisa. Sa kabila ng mga islogan, hindi pa rin patas ang kapangyarihan. Tingnan ang Brazil, Russia, India, China, South Africa. Isang grupo ng bagong umuusbong na kapangyarihan ang Brazil, Russia, India, China, Timog Aprika, kasama na ang Iran at Ehipto. Binibigyang diin ng grupo ang pagpapalakas ng kalakalan, pag-aayos ng global na sistema, at paggawa ng alternatibo sa impluwensya ng kanluran. Kapag tinignan mong mabuti, halata ang impluwensya ng China. May 20 trilyon ang ekonomiya nito. Samantalang 2 trilyon lang ang sa Rusya. Hindi yan isang pakikipagpartner, kundi isang agwat ng kapangyarihan. Ang China ang bumubuo ng halos 60% ng kabuuang gross domestic product ng Brazil, Russia, India, China, South Africa, kaya ito ang nagtatakda ng bilis, humuhubog ng agenda, at nagpapasya kung aling mga ideya ang magkakaroon ng puwang. Samantala, ang Rusya ay parang backup singer. Maingay pero hindi namumuno sa kanta. Kahit ang paglaki ng grupo ay nagpapakita ng totoong may kontrol. Matindi ang pagtulak ng China na magdagdag ng mga bagong miyembro. Umaasa makabuo ng mas malaking blok na sumasalamin sa sarili nitong mga prioridad. Nag-alala ang India at Brazil na baka bumaba ang impluwensya nila kapag dumami ang upuan. Hindi naman tumutol ang Rusya dahil wala rin silang magagawa. Dahil sa pressure sa ekonomiya nito at sa pagkasira ng imahe nito sa buong mundo, mas kailangan ngayon ng Moscow ang China kaysa dati. Kaya sumasang-ayon na lang sila. Kahit na hindi pabor sa kanilang pangmatagalang interes ang mga desisyon. Hindi ito pantay na grupo. China ang namimili ng kainan. Umaasa lang si Rusya na maimbitahan. Makikita ang ganitong dinamika sa bawat bahagi ng agenda ng Brazil, Russia, India, China, South Africa sa usapan tungkol sa teknolohiya, berdeng enerhiya, at planong pinansyal na makaiwas sa parusa ng kanluran. Nangunguna ang China. Kasunod si Rusya, na nagpapasalamat sa atensyon at ekonomikong tulong. Pinapakitang buo ang pagkakaisa sa kamera. Pero sa totoo, ito'y transaksyonal lang. Ang China ang nagdadala ng kagamitan at pera, habang si Rusya ay nagbibigay ng pampulitikang suporta laban sa kanluran. Gumana ang setup na ito sa ngayon, pero dahil lang nakukuha ng Beijing ang gusto nito. Kapansin-pansin dahil ginagamit ng China ang partner nila para magmukhang boses ng Global South. Pero palihim nilang kinokontrol ang sitwasyon. Pinag-uusapan ang pagiging patas, pero planado lahat ng kilos. Hindi layunin ng China ang magbahagi ng kapangyarihan sa Brazil, Russia, India, China,
South Africa, kundi panatilihin ito. Ang Rusya, na dating makapangyarihan, ngayon ay parang nakababatang kasosyo na lang, umaasa sa mundong pinamumunuan ng Beijing. Kahit magkakatulad ang talumpati, hindi pa rin pantay ang kalagayan. Ang China ay gumagawa ng plataporma para sa layunin nito, habang ang Rusya ay humihingi ng suporta. Maaaring mukhang hamon sa dominasyon ng kanluran ang alyansa. Paalala rin ito na hindi lahat ng alyansa ay dahil sa tiwala o pagkakapantay-pantay. May mga nabubuo dahil sa pangangailangan at alam ng China gamitin ito. Malakas ang impluensya ng China sa Brazil, Russia, India, China, South Africa, pero pinipressure din ito ang Rusya sa sariling teritoryo. Sa Moscow, may ilang hindi masaya na Beijing ang nasusunod at tahimik na lumalaban. May ilang naman na natamarang, ilang leader militar at pinuno ng industriya na hindi komportable sa dami ng kagamitan at kaalamang galing China sa kanilang pabrika. Hindi nila diretsong sinasabi. Pero may takot na sobrang umaasa ang Rusya sa mga sistemang di nila lubos makontrol o magaya. Nag-aalala ang mga nasyonalista sa sobrang murang bentahan ng rare earth at energy fields ng Siberia. May pangamba ang dating oligarko na baka tuluyang mapaalis sila ng lumalaking presensya ng China sa mahahalagang sektor. Hindi man malakas ang tensyon na yan, pero mahalaga ito. Ipinapakita nitong kailangan ng Rusya ang China sa ekonomiya pero hindi ito lubos nagtitiwala sa binabayarang halaga. Ngumiti ang Kremlin sa kamera at magsalita tungkol sa partnership, pero sa likod may alitan. Alam ng Moscow na may ilas si Beijing, pero may ilan sa loob ng Rusya na nagsisimula ng magtanong kung ang kasunduang pinasok nila ay magdudulot sa kanila ng permanenteng pagkakakulong. Nakakabaliw na kinailangan pa ng digmaan para mapagtanto ng Rusya kung sino ang may kapangyarihan. Dati, Rusya ang nagtuturo sa China sa tangke. Ngayon, natututo na lang sila humingi ng diskwento. Ang bansang dating nagturo sa China sa paggawa ng tangke at satellite, ngayon napipilitang manghiram ng kagamitan, bumili ng chips, at sumunod sa Beijing. Kamakailan lang, ang Rusya ang pangunahing kasosyo at bihasang estratehista na may dekada ng karanasan at pandaigdigang impluensya. Ngayon, sila na ang humihingi ng pyesa at diskwentong pautang. Ang China, dating baguhan, ay naging pangunahing tagaplano at kumikilos ng kalmado. Habang nagmamadali ang Rusya na makasabay, nagpalit na ng papel, hindi na mas matindi ang kabalintunaan. Hindi lang ito tungkol sa dangal, binabago rin nito ang paraan ng mundo sa paghawak ng mga tunggalian. Ang Europa at Asia, na dati itinuturing na magkahiwalay na entablado, ay ngayon bahagi na ng iisang sistema ng presyon. Kung kikilos ang Beijing laban sa Taiwan, huwag asahang mananatiling tahimik ang Moscow o kikilos ng mag-isa. Ang dalawa ay magkaugnay na dahil sa kalakalan, teknolohiya at taktika. Maaaring magdulot ng kaguluhan sa NATO at hatiin ang atensyon at yaman ng kanluran ang pag-atake sa Pasipiko. Iyan ang tunay na panganib, hindi lang dalawang digmaan, kundi magkakaugnay na estratehiyang layong labis-labisin ang sistema, isang bagong Cold War. Pero sa pagkakataong ito, baligtad na ang mga sentro ng kapangyarihan. Nangunguna ang China at sumusunod ang Rusya at natututuhan ng kanluran kung ano ang pakiramdam na malampasan ng magkaalyadong marunong magplano para sa pangmatagalan. Pero sa huli, ang pinakamalaking kaaway ng Rusya ay hindi ang NATO, kundi ang sarili nitong pagdepende. Dahil sa labis na pag-asa ng Rusya sa China, nawala ang kontrol nito at ginamit ng China ang pagdepende ng Rusya bilang sandata. Hindi sa pamamagitan ng mga tangke o missile, kundi sa pamamagitan ng impluensya. Sa tahimik na kasunduan, plano at impluensyang di kailangang isigaw para madama. Ngayon, nakamasid ang mundo sa isang ugnayang nabuo hindi sa tiwala kundi sa pangangailangan. Kung ang pangangailangan ang nagtutulak sa estratehiya, madalas hindi malinis ang resulta. Matatalim, hindi inaasahan, at madalas di na mababawi. Salamat sa panonood.